tingnan ninyo, tandaan ninyo kung kaninong galing na proyekto yung mga ayuda na yan. Unang-una sa lahat, lalong-lalo na yung mga ayuda na may mga mukha nila. Yung mga ayuda na puno ng mga pangalan nila. Yung mga ayuda na putang ina, kung makapagbigay sila, akala ang pahihirapan ka pa nga ng mga yan. Pag nagbigay ang mga yan, akala mo naman kanila yung pera. Tandaan nyo yung mga pangalan yan. Tandaan nyo yung mga mukha ng mga yan. Wag na nyong iboboto yung mga yan kapag ka nagsitakbo yan. At alam ko naman nagsisitakbo yan ngayong 2025. O kita mo naman, hindi ba? O kaya yan, tita mo. Tinan ninyo. Gusto nila magtipid tayo. Gusto nung mga hinayupak magtipid tayo ngayong eleksyon. Ay hindi, ngayong Pasko, 'di ba? Gustong-gusto nila magtipid tayo ngayong Pasko. Ayaw nila hangga't maaari na gumastos tayo ngayong Pasko. O tingnan ninyo ang ginagawa sa atin ng mga hinayupak. Ayan ang ginagawa sa atin ng mga hinayupak habang tayo, mga bossing, habang tayo ay ayan, tingnan ninyo. O habang tayo mga bossing, pinagtitipid nila ngayong Pasko, ito ang ginagawa ng mga kupal. Ang ginagawa nila mga bossing, ayan, magpa-party ng magpa-party, magpa-concert ng magpa-concert. Tandaan ninyo mga bossing, etong mukhang ito. Ayan yan si Kiko Pangilinan na putang ina niyan. Ang kapal ng pagmumukha niyan. Yan ang nagsasabi dati, galit na galit sa Marcos yan. Noong pong ang Pangulong Duterte ipinalibing etong si Marcos Sr., etong hinayupak na kupal na si Kiko Pangilinan na ito, gustong ipahukay mga bossing si Marcos Sr. Ayaw pumayag. At sabi pa nga ng anak ng buwisit na ito, sabi ng anak ng kupal na ito, tingnan ninyo, I'm not going to have my president be named Marcos again. Pukin ng ina. Etong pamilyang ito, ang pamilya ng mga epal, hindi naman importante yung kanilang mga opinyon, pero eto, bigay sila ng bigay ng opinyon. Sabi ng iba, we have to accept defeat daw, na hindi daw tayo marunong matalo. I think the truth is, it's not just about this election anymore. I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos ever again. We all know what's right and wrong. If we are not here to stand up, if we are not here to fight, edi ano ang ginagawa natin dito sa Pilipinas? Aba, iha, unahin mong sabihan yung nanay mo at saka yung tatay mo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Meron pa kayong pakunya-kunyaring galit sa mga Marcos, pero sa pangarap nyo makabalik sa politika, didilaan nyo kahit may ebak yung tumbong ni Bongbong. Kahit suka ninyo, kakainin ninyo. Defenders of the Sun, salamat kaayo. Sir, happy birthday ulit sa kapatid mong si Aisa. Mabuhay ka, Aisa. Happy birthday sa'yo. Sana naging masaya ngayong birthday. Ikaw yata ay nasa Chicago ngayon. She's actually from Australia. Happy birthday sa'yo. Ayan. Sabi nito, wag ka na magtaka kay Kiko. Hindi naman ako nagtataka sa punyeta na yan. Alam ko naman, nakupal yan. Alam ko naman na mga balimbing ang mga hayop na yan. At alam ko naman na ito si Bongbong Marcos, mas dilaw pa sa dilawan yan. Nakakahiya sa ang mga loyalista. Putang ina, tagal-tagal kayong binabalasubas ng mga dilawan tae. Ang tagal-tagal binabalasubas si Makoy Senior ng mga dilawan tae. Tapos ngayon, magkakakampi kayo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sa bagay, deserve nyo naman yung isa't isa. Oo, bagay na bagay yung mga hayop at saka yung mga basura. Ayan, kaya congratulations sa Malacanang dahil lahat ng mga kalaban nyo dati, kakampi nyo na ngayon. Yung mga kakampi nyo naman noon na mga ginagamit nyo, kinakalaban nyo na ngayon. Kaya mga bossing, tatandaan ninyo ang pagmumukha nito ni Kiko Pangilinan. Hindi na po yan nanalo nung nakaraang eleksyon bilang vice-presidente. Tumatakbo po yan bilang senador. Alam nyo naman na maghahatid lang yan ng sakit ng ulo. Diyan sa Senado, madadagdagan pa yung mga kalahi ni Risa Ontiveros na mga walang laman ng utak. Kaya ayan, pag ibinoto nyo ito si Kiko Pangilinan, pag ito nanalo, putang ina, bahala na kayo sa buhay ninyo. Maniwala kayo sa hindi, walang nagawang mabuti sa bayan natin itong mamang ito. Alam niya ba,
na yung mga kabataan natin ng mga kriminal kaya ginagamit ng mga sindikato ngayon dahil sa batas nito na Juvenile Act. Oo, yung mga kriminal na below 17 years old. Nako, malayang gumawa ng krimen dahil sila'y mga hindi pa pwedeng makulong, dahil sila'y hindi pwedeng masampahan ng kaso dahil sa ginawang batas nitong hinayupak na ito. Kaya ilagay natin to sa inidoro, ha? Isalya natin to sa inidoro. Habang kayo, gusto nila, magkano yon yung sinabi dati na budget? Magkano yung sinabi dati na budget? 500 pesos. Sabi nila 500 pesos lang ang dapat na budget ng mga Pilipino para sa kanilang medianoche at saka sa kanilang Noche Buena. Ito namang mga hayop na ito, gasta ng pera ng taong bayan para lang sa kanilang mga kapritsyo. Aba, ang mamahal nung nag-concert dito kahapon, ha? Ang lalaki ng mga artista na yan. Si Shasha Padilla, sino pa ba yung mga nag-perform dito? Marami mga nag-perform dito na mga malalaking tao. Naniniwala ba kayo na libre mga yan? Naniniwala ba kayo na walang bayad ang mga yan? O kung merong bayad ang mga yan, sa tingin ba ninyo, kaninong pera galing yung pinambayad sa mga yan? O nandiyan yata sila Vice Ganda, pero hindi ko alam kung nag-perform sila dyan eh. Pero definitely, kapag na-invite ka mag-perform sa isang ganitong event, may bayad dyan, hindi pwedeng wala. Tangina, lolokohin ninyo mga sarili ninyo kung sasabihin ninyo na walang bayad yan. Hi Boss Dada, new subscriber here. Magandang usapan yung pag-zero budget ng PhilHealth. Lagi na natin pinag-uusapan yan, pero pag-uusapan pa rin natin yan. Ayan, so pera ng taong bayan yan, sabi ni Debbie Jane. Diba? Debbie Jane, pera ng taong bayan yan, of course. Saan pa ba manggagaling mga bossing yung pinangbabayad nila dito? Again, hindi lang yun, ha. Meron pang pakain yan. Meron pa yan pakain. Magkanong gagastusin nila para sa catering nila? Ang daming niyan. Ang daming mga nilang pakakainin dyan. Siyempre, pati yung mga politiko na inaya nila dyan, pakakainin nila yan. O sa tingin ninyo, ano ang inihain sa mga kupal na yan? Hindi naman imbitado dyan yung normal na Pilipino. Ang iniimbita lang naman nila dyan, mga bossing, yung mga kalahi nilang mga satanas. O siyempre, masarap kakain ng mga yan. O so yung pagkain na kakainin ng mga yan, bawat lunok ng pagkain ng mga yan, bawat inom ng mga yan ng wine, kain ng steak, inom ng soft drinks, putay na sa bulsa nating mga Pilipino kinuha yun. Sa pondo ng bayan kinuha yan mga bossing, kahit na anong sabihin nila na hindi, walang bayad dyan, ulul. Tainan yan yung mga banda, sa tingin nyo tutugtog yung mga banda dyan kung walang bayad dyan? Sinong tanga ang pupunta dyan kung walang bayad yan? Yun ng mga nagrarally, binabayaran nila eh. Yan pa kayang mga nandiyan dyan, yung mga kumakanta dyan? Di ba? Walang hiya, imposible. Imposible mga bossing na walang cost ito. Milyon na naman ito. Hindi lang to basta 1 milyon, 5 milyon. Milyon to, baka lagpas 10, baka nasa 20 million or even more. Ayan o. May sinasabi to, 500M daw bayad sa isang senador na pipirma sa impeachment. Hindi naman pinipirmahan na senador yung impeachment eh. Kayo talaga oh. Yung Senate ang ang naghihiring. Sila ang impeachment court, sila ang magsisilbing parang korte. Oo, kayo talaga oh. Wag kayo masyadong basta-basta naniniwala din sa mga sabi-sabi ha. At sigurado may after party pa yan. Totoo yan. Siyempre, may after party, meron pa yung chika-chikahan portion, meron pa yung bigayan ng number, kuhanan ng number. Sigurado meron yan. Kaya talagang dumadami itong gastusin na ito na unnecessary. Tapos, iniimbestigahan yung confidential funds ni Inday Sara. Baka mamaya yung confidential funds ni Bongbong Marcos sa mga concert lang napupunta. Tandaan nyo mga bossing. Pang-5 na ito. Pang-5. 3 taon pa lang sila sa posisyon. Pang-5 concert na nila yan. Pang-5. Kayo na maggumawa ng mathematics. Ibig sabihin, lumalabas na parang 1.5 concert sa isang taon ang ginagawa nila. Kasi
Pang-5 na ito. 3 taon pa lang sila. Di ba? So, ganun yan mga bossing. Habang tayo pinagtitipid nila, habang sinasabi nila walang budget ang pamahalaan, habang pinagbabayad ng mga kupal ang mga sundalo sa kanilang mga pensyon, ito ang ginagawa ng mga hinayupak. Pa-concert-concert, pa-kanta-kanta, akala mo walang problema Pilipinas. Putang ina, ang dami pang lubog sa baha. Natatandaan niyo yung sinabi nito ni Bongbong Marcos. Salamat kaayo, Madam Debbie Jane Alviso Mindoro. Advance Merry Christmas, Boss Dada. Mabuhay po kayo. God bless watching here in Melbourne, Australia. Mabuhay kayo dyan sa Melbourne, Australia. God bless you. And sana maging masaya ang Pasko nyo dyan. Alam ko medyo malungkot ang Pasko sa ibang bansa eh. Iba pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Pero basta kasama nyo yung buong pamilya nyo at mga mahal nyo sa buhay, eh kahit saan magpasko masaya. Hindi ba? Baka ibig sabihin 500 million sa bawat boboto na senador para makonvict si VP Sara. Well, pwede rin naman yan. Sa panahon ngayon, wala nang malinis eh. Hindi ba? Confidential funds is equals to concert funds. Oo, ano pa nga ba? Hindi ba? Diyos mio. Hindi ba natatandaan ninyo yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang speech? Putang ina yung kanyang Christmas speech. Diyan din ginanap niya sa Malacanang. Noong nagpailaw sila ng mga Christmas light na mamahal-mahal ng kuryente nila, tayo rin nagbabayad niyan. Lahat tayo nagbabayad ha. Mga bossing, lagi niyong tatandaan. Lahat tayo nagbabayad. Tayo nagbabayad ng mga bodyguard niyan. Tayo nagbabayad ng mga gasolina niyan. Tayo nagbabayad ng mga pagkain niyan. Pati mga kapatid, mga pinsan ng mga yan, may mga bodyguard. Tayo nagbabayad niyan. Mga gasolina ng mga yun, merienda, sweldo ng mga bodyguard niyan. Tayo nagbabayad dyan. Itong kupal na itong yaman-yaman na. Pero lahat sa atin pa kinukuha. Ang sabi ni Bongbong Marcos sa kanyang speech nung nakaraan na nagpailaw sila, Christmas light. Alam mo, sabi niya, lagi nating tatandaan, lagi nating isasama sa ating mga puso at isip yung mga nabagyo noong mga nakaraang bagyo kasi 6 na bagyo ang dumaan sa loob lamang ng ilang buwan. So sana habang tayo nagse-celebrate, wag nating kakalimutan yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay mga nasa relocation center pa din, hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Sana wag nating kalimutan. Bongbong Marcos at tsaka Lisa Marcos, question, habang nagpapa-concert po ba kayo dyan sa Malacanang at ang sarap ng mga ngiti ninyo at ang lalakas pa ng mga kanta ninyo, sinasabayan nyo pa yung singer, matanong ko lang po, so dumapo po ba sa isip ninyo yung mga kababayan natin na nasa baha pa din ngayon? Yung mga kababayan natin na hindi pa po nakakabalik sa kanilang mga tahanan kasi po sinira po ng bagyo yung kanilang mga tahanan. Ang tanong, kayo po ba ay minsan habang sinasabayan nyo yung mga awitin, ng mga inimbitahan nyong mga kakanta sa concert na yan, naisip nyo man lang ba sila? Kasi sa tingin ko, nakakapagpa-selfie pa kayo ng nakangiti eh. Parang walang problema bayang Pilipinas eh. Parang 20 pesos na kilo ng bigas. Parang wala nang nagbabadyang gera dyan sa South China Sea. Kung mahangiti kayo, parang napakarami yung pinagawang mga tulay at mga kalsada. Mahangiti kayo, parang yung mga magsasaka natin nabigyan nyo na ng magandang buhay. Kung mahangiti kayo, parang yung inflation bumababa ng bumababa. Aba, kung makangiti kayo, parang nakapagbayad na kayo ng utang ng Pilipinas ha. Sa pagkakaalam ko, dumadagdag pa ng dumadagdag yan. Kung makapagpa-selfie kayo at mahangiti kayo, parang wala nang natutulog sa ilalim ng tulay ha. Kung makapagpakain kayo dyan, makapagpa-concert kayo dyan, parang ang mura-mura na ng bilihin sa palengke ha. Parang wala nang mga snatcher sa labas, parang wala nang droga, parang wala nang krimen, parang wala ng insurhensya. Kung makapagpa-selfie tayo, parang nakapagpa-drug test na tayo ah. Nauuna pa yung concert kesa sa drug test, mga bossing ah. Ay dapat yan ang lagi nating sinisingil sa mga sa mga nasa gobyerno na ito. Hindi ba? Oy Putragis, good evening sa iyo, mabuhay kayo Lobos Dada. Walang hiya. Si Marcos. Oo, mga nawong-nawong nakasubscribe na ako. Salamat po ah.
Sarap ng buhay. O hindi ba? Good afternoon din sa'yo, Eden Bailo. Hindi ba yun ang lagi nating sinasabi? Kaya nga every time na makakakita kayo ng ganito, lagi niyong babalikan itong post na itong anak ni Sharon Cuneta na pinaka-epal na anak niya. Na ayaw na daw niyang maging presidente ang isang Marcos, pero yung mga magulang niya, ang sarap ng buhay, pa-selfie-selfie pa, papalapalakpak pa, pa-standing ovation pa. Ang sarap ng kain nila at ang inom nila ng mga pera ng taong bayan. O kaya ayan, concert ang solusyon sa kahirapan. Alam mo yun, nakakahiya talaga ang inaabot ng bayan nating Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, every time na may nakakausap tayong every time na may nakakausap tayong mga Pilipino na lalong-lalo na yung mga OFW na nagkakanda kuba-kuba na sa pagkukudkod ng inidoro sa kung saan mga bansa sila nagtatrabaho para lang may padala sa pamilya, mapalago ang ekonomiya natin, tapos makikita mo yung mga perang pinapadala nila, part of it napupunta saan? Sa concert, part of it napupunta dyan sa kanilang baka-bakasyon. Anong sabi ni Defenders of the Sun? Dapat talaga matanggal na si Bangag at palitan ang admin. O hindi, alam mo, totoo yan kapag ito palagay ko Palagay ko kasi talagang ito si Inday Sara, palakas ng palakas Si Inday Sara talagang hindi mo na mapipigilan yung kanyang kung yan ay isa na lang ang kulang na kulang kay Inday Sara. Ano yun? Magdesisyon siya na tumakbo sa 2028. Yun na lang ang kulang. Kompleto na Kompleto na. If the elections will be held tomorrow, I am sure Inday Sara baka hindi lang 32 million ang botong makukuha niyan. Maraming botong makukuha yan sigurado dahil sa revenge vote. Galit na ang taong bayan mga bossing Sobrang galit na.